Pagkagat ng dilim, doon sila lumalabas. Sa tindi ng pangamoy ng aso, walang bakas na makalalampas. Buong magdamag, sinusuyod nila ang dalampasigan para makahanap ng itlog ng pawikan. Pero hindi para kainin at ibenta. Kung hindi para iligtas sa anumang banta. Siya si Mang Johnny at alaga niyang si Bantay. Sila ang taga-protekta ng mga pawikan. Sa San Juan, La Union, naghahanda na ang mag-among si Mang Johnny at Bantay. Wala na yung baho. Matapos paliguan si Bantay, inihanda naman ni Mang Johnny ang mga kailangan sa pagpapatrol. Maya-maya lang, maghahanap sila ng mga pugad ng mga pawikan. Kuya, Johnny! Ikaw pala, kamusta? Okay, ito yung aso mo na si... Bantay. Ito si Bantay. Hello, Bantay. Paano mo siya tinrain, kuya? Nung nag-umpisa na ako na magpatrolya, nung nakakita ko, pinamoy ko sa kanya yung yung dinaanan ng pawikan. Aha. Tapos, nung ko yung iklog, pinamoy ko sa kanya. Aha. Yung pangalawa na nakakita ko, sinusundan na niya yung yung dinaanan ng pawikan. Oo. Tapos sinukay-hukay niya na gano'n, basta hindi malalim. Okay, okay. Tapos tutusukin ko rin. Nando doon. So Magaling. And that is how it all started. May natural talent. So talagang trabaho talaga na. Si Bantay, talagang trabaho din kasama mo. And that way, maganda yun sa aso kasi nababurn nila yung energy nila. Kaya minsan yung mga dogs, they become destructive kasi they have so much energy in them na hindi nila alam kung saan dadalhin. Tapos ang ginagawa nila, naghuhukay sila ng lupa, they become destructive. Ngangat-ngatin yung mga furniture, maninira ng gamit, kakat-katin yung tsinelas. Hindi, alam mo kung bakit. Kasi binaburn mo yung energy niya. Sabi mo, lakad kayo araw-araw dito. So pagdating niya sa bahay, pahinga na. 11 years nang nagpapatrol para maghanap ng itlog ng pawikan si Mang Johnny. Mula raw noon, palagi na siyang may kasamang aso. Kasi wala akong kasama na naglalakad kasi madilim. Nag-alaga ako ng aso. Kapag nagpapahinga ako, nandiyan sa likod ko yung aso kasi alam ko kung pag kumahol, alam ko na may tao. Kung sa dagat naman kumahol, pawikan yun. Dito niya nakita ang potensyal ng mga aso sa paghahanap ng itlog ng pawikan. Pero kinailangan niya pa ring sanayin ang mga ito na hindi saktan ang mga pawikan at hindi kainin ang mga itlog. Ba't yung aso mo ang galing, sabi nga na. Kasi nakakita yung kasama ko dyan, pinapaiklog niya, inaamoy-amoy nito. Marunong nga, sabi niya. Talaga ganyan ang train ko yung aso ko. Sabi, yung babasag, pinapaamoy ko sa kanya. Kaya doon siya na, alam niya yung lansa. Sa lahat ng mga asong nakasama ni Mang Johnny sa pagbabantay ng pawikan, bukod tangi raw si Bantay. Hindi niya ako iniiwanan, yung sumusunod lagi. Lahat na pinupuntahan ko, sinusundan niya. Walang asawa at anak si Mang Johnny, kaya si Bantay at iba pa niyang aso ang nagsisilbi niyang pamilya. Ang araw-araw na pagpapatrol ni Mang Johnny at Bantay, malaki raw ang tulong sa misyon ng Kurma, isang non-government organization sa La Union na nangangalaga sa mga pawikan. More than a decade na si Mang Johnny. In most years, he's one of the highest na nakakahanap ng mga nest every year. So yung mga top patrollers. He was able to train yung mga dogs niya to sniff out yung mga pawikan eggs. Dito sa atin sa San Juan, since it's a surf area, madalas na-erase yung tracks ng pawikan. So there's no way for us to actually locate yung mga nest. Pero because yung mga dogs, napakagaling ng sense of scent nila, kahit wala ng tracks, nahahanap pa rin nila. Pero hindi lang pala mga aso ang dating kalaban ng mga pawikan. Pero nung bata ko, alam ko na mag-ano ng iklog ng lolo ko. No?
Nangunguha ng itlog. Wala kaming kamanguhang palang na. In Kurma kasi we train everybody. So lahat ng fisher folk, yung idea is lahat may knowledge. So dapat dati siya mangingisda. Many of them, mga former poachers yan eh. Yes. Na ngayon, transformed na. Sila na yung mga proud pawikan patrollers. Pagsapit ng dilim, simula na ulit ang trabaho ni Mang Johnny at Bantay. Kita mo yung waves. Malakas ngayon yung alon. Ayan daw yung gusto ng mga pawikan. Kasi kapag nandiyan na sila sa may pampang ng dagat, mas madali silang makakasurface. Kaya mag-umpisa na tayo maghanap kasi madali na. Kuya, sama kami sa inyo ha. Sa inyo ni Bantay. 30 kilometro ang nilalakad ni Mang Johnny at Bantay gabi-gabi. Mula alas 6 ng gabi, inaabot sila ng alas 4 ng umaga. Ayan, ito si Bantay. Kanina pang pauli-uli dito habang naglalakad kami. Parang talagang ini-sniff niya yung lugar. Parang bomb sniffing dogs. They're very active. Winawalis niya yung lugar by smelling it. Trying to look for scent na magli-lead sa atin kung saan tayong pwede makakita ng mga nest ng pawikan. Kung mapapansin nyo, itong area na to ng beach, madilim. At yung mga gusto ng mga pawikan, para kung sakaling sasampa sila dyan. Dito na. Ano yun? Pawikan, Dito- dito na. Nangingitlog? Oo, dito na. Sabi ko na, swerte tayo ngayon. Naabutan naming nangingitlog ang isang olive ridley turtle. Ang kanilang uri, vulnerable na, ibig sabihin, may banta na sila sa pagkaubos. Kaya napakahalaga na makita silang nagpaparami. Habang nangingitlog, red light ang ginagamit na ilaw dahil hindi nila ito nakikita. Sa oras kasi na maistorbo ang pawikan, maaaring hindi matuloy ang pangingitlog nito at bumalik na lang sa dagat. Maya-maya pa, natapos na ang pawikan. Binaon niya ang mga itlog at saka bumalik sa dagat. $106 na iklog yan. Matapos makolekta lahat ng itlog, dadalhin ito ni Mang Johnny at Bantay sa kurma. Ilalagay ang mga ito sa hatchery at hihintaying mapisa. Dahil sa dedikasyon ni Mang Johnny at Bantay sa pagprotekta ng mga pawikan, may sorpresa ang ating programa sa kanila. Kuya, dahil alam namin yung sakripisyo na ginagawa mo para sa mga pawikan natin dito sa La Union, at kasama mo yung mga aso mo, may regalo kaming ibibigay sa'yo galing sa Born to Be Wild. Ayan, tingnan mo, oh. Grabe naman yun. So, love na love ka talaga ni Bantay, no? So, para mas mapahaba pa yung buhay niya, at saka mas madami pa siyang matulungan para mapadami natin yung mga pawikan sa dagat, no? Bantay, thank you very much. Maraming salamat po. Okay. Sir, yung Christmas mo sa amin. Merry Christmas sa inyong dalawa. Binigyan ko rin ng health assessment si Bantay. So if you look at these dogs, they're very active. Kita mo yung pangangatawan nila, hindi sila mataba, hindi obese. They're very, yung athletic, yung built. Bilang aktibong aso, mahalaga na laging malusog si Bantay. Kailangan niya ng bitamina para hindi basta magkasakit.
Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.